Gapon. Daw, ikaligma ako na speaker, ang daw ako yun. Natuyo lang ako matipa. Kabay pa, hindi ka mo matulog. Mamatid ka mo sa buhay sa Ginoo. Na pamatian ako ng una hasta sa ikapat na pulong, kag ang ikalima, amo ang makita sa John 19:28 to 30. Siling niya, I thirst. Ginauhaw ako. Siguro tanan kita makaintindi sa inyo, I thirst. Isang bata, may makutong. Anong meaning sa I thirst? Ginauhaw ako. Kung basahon natin ang John 19:28, siling nga sa Ilonggo, nahibaluan ni Jesus na tapos na ang tanan. Agagod matuman ang kasulatan, nagsiling siya, ginauhaw ako. I thirst. Mag-a-pray. Amay naman na lamit no, Diyos ginawin ng taong sa sinag ko. Ginoo, ginasalit at ginabigyan naman ng tanan. At hinigin mo kayo mga pulong dito sa cross of Calvary, kabay pa Lord. Patunan naman hinitanan, at buot mo ipaabot sa aming mensahe. Hatag ang kaalam sa akong mga relasin ng pulong, pagkakaalaman sa mga imo mga kaanakan, mga pamati, na maintindihan nila Lord, at imo ipaabot ng mensahe sa sinahapon. Hindi lamang ini kanyang mga pulong, kundi ang ito kapulong na imo hambal dito sa cross of Calvary. Fill us with your Holy Spirit, God, and Spirit of knowledge na hatag sa amin sa sinahapon. In Jesus' name, Amen. I thirst. Siling na, no? Simple kaayong praise, no? 2 words, I thirst. Pero may amutong siling na ni Joy na may ara siya madalog. Kung atong di ikunan, may madalog siya na meaning, may madalog siya na mensahe para sa ating mga. Every year, upon yearly, gina-celebrate natin ining, no? Na event. No? Daw siguro, at 3 times ko na ini na nabunutan na topic. Kag ang kanami kay matuod papila mo na ini na tunan, pero siguro ako inaka-amazing ang words ng Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo kay every time na imo ni siya ginatunan, madamo sa hapon ang bag-o na mensahe sa Ginoo, no? Para sa aton. Kay ang pulong sa Ginoo wala nagaliwat. Alin sa una, apang ang aton nakauhaw, no? Sa mensahe sa Ginoo, every time na ginatunan natin ini, every time na ginabasa natin ang pulong sa Ginoo, may anak siya bag-o pero may mensahe para sa aton. Amen? Amen. Siling niya, I thirst. What is the significance, no, of this phrase? If you say significance, ano ang meaning? Ano ka-importante? No? What is the importance of this word? I thirst. Ginauhaw, no? Kung ato lang pasimplihan, ginauhaw, ginauhaw sa tubig, no? Kadamo sa klase sa kauhaw, yung ginabatya sa tao. Firstly, the significance of this phrase, siling nga una, nagapakita o naghahatag din siya sa mensahe na Jesus is the suffering of Jesus is real, no? A real human suffering. Matuod-tuod na suffering ang naangkon niya dito sa cross ng Calvary. Sakit, no? Ang pag-antos, the agony, matuod-tuod. Kay madamo ang nagapati, madamo ang mga tao na nagasilingan, wala sila nagapati nga nag-antos ang si Jesus sa cross. Kaya nga, Diyos na siya, maantos, no? Ang binila lahog-lahog lang. But, physically, really, Jesus Christ suffered. No? Nabatsyagan niya ang sakit, ang pag-antos. Paano siya ginuhaw, no? Physically, nabatsyagan niya ini tungkol sa apoy, sakit, pag-antos niya, ang mutong sige kainan ni Hadol well, no? Na sa pila na ka oras, no? Kita gani sa pamati pa lang kasugong na hawo na kita, no?
So physically, ang si Jesus Christ nagbatsyag man sa kauhaw. But we need to understand that Jesus is 100% God and 100% man, 100% human, naging 100% human siya at 100% God man siya. Kung atong abrihan ng atong mga Bible, sa John 1:1, sila niya, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Kung padayon natin basahon sa John 1:14, sige, the Word become flesh, and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ako nga sa Ilonggo, tanto ako sa Bible na Ilonggo, karami, kay graduate naton na maintindihan, kay silin niya sa ginsuguran, ang pulong, sa ginsuguran pa lang was the Word, kag ang pulong ng was with God, ara sa Diyos, kag ang pulong ng Diyos. Kag sa John 1:14, the Word become flesh. Ang pulong sa Ilonggo, nanging unod. Kung aton i-substitute ang word to the word na Jesus, sila nga in the beginning was Jesus. And the Jesus was with God, and Jesus was God. Nagpakatao siya sa 14, sa 1:14. So, ang Biblia, nakapamatuod na Jesus was 100% human and 100% God. But, ang diferensya lang, kung basaho natin makita diri sa Hebrews 2:14 hasta sa 16, but Jesus did not sin. Amo na ang diferensya, siya nagpakatao pero wala siya sang sala. Nasundan ninyo. Amoy na physically, nagbatsyag man siya sang kauhaw. He took the form of man so that he can sympathize with us. Kung ano ang ginabatsyag naton, nabatsyagan na niya. Nabatsyag siya sa sakit, nakasakitan man siya dito sa cross ng Kalbaryo. So, hindi matuod nga wala siya nag-suffer, wala siya nag-antos. Kay madamo ang nagapating na Diyos, siya wala siya nag-antos. No. Siling sa Bible, ang niyang pamatuod sa John 1:1 kag sa John 1:14. Na He is 100% human and 100% God. He took the form of a man so that He can sympathize us, and also, isa pa nga pinaka-importante nga rason, He saved us from our sin. Dito sa cross ng Kalbaryo, dito siya naglansang. Ako maluwas. So, kung aton basahon ang Hebrews 2:17, sila rin, he had to make like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest. Kung sa Ilonggo, sila niya, amo ini nga kinahanglan gid nga mangin tao si Jesus, nga parihugid sa iya mga utod sa tanan nga bagay, agod mangin ila siya nga pangulo nga pari, kag maluluyon kag masaligan nga makahalad sa Diyos para matubos ang tao sa ilang mga sala. So, klaro tayo din sa Hebrews 2:17 na kinahanglan gid nga maging tao si Jesus. So, ang matudtuod, silingon, matudtuod ang iyagid na pagtauhaw, matudtuod ang imbatsyag na nakasakit, matudtuod ang iyang pag-antos. Again, liwatong ko, he took the form of a man, but he did not sin. Wala siya iyan, why siya sala, kay siya Diyos. Second, na significant is fulfillment of prophecy.
sa daan ka lang Old Testament na prophesize na, no? Na matabo ini nga after Jesus said, I thirst, soldier soak a sponge in wine with vinegar and lifted his lips. Ang fulfillment sa prophecy sa Old Testament sa Psalm 69:21, no? Kasiling ready, put God in my food and gave me vinegar for my thirst. So, natuman, no? Natuman ang prophecy sa Old Testament na Psalm 69:21, no? Why? Because He is a Messiah, no? Manluluwa siya. So, natuman gid ang mga prophesied sa Old Testament. Pag hindi lamang siya ginuhaw physically, but thirdly, Jesus thirsts for salvation. No? Jesus is thirsty for people to accept His love and His mercy. No? Jesus is thirsty for people to accept Jesus as their Lord and Savior. Thirsty to accept the gift of salvation na iya mag-offer sa atin. So ano ang ibalos natin sa iya? Ang pamangkot. No? Akong ginauhaw ang Ginoo sa ating pag-alagad, sa ating pagtuo, sa ating higugma sa iya, kita ayhan ano ang akong nga ibalos. Amo na ang pamangkot. So, yan kita every Sunday, every cottage prayer, may aratang prayer meeting. That is the way na makatuon kita pagid isang dalog sa tulong sa Ginoo, no? Para ang dapat mangin uhaw mo kita kada pagsilita na uhaw mo na mo ina sa dili dapat taman mangin uhaw sa pulong sa Ginoo, no? Dapat kung uhaw ka, hindi na ginapamita, no? Every day ginapamita nila. Kapay pa nga mangin uhaw man kita sa pulong sa Ginoo. Mangin uhaw kita sa pag-alagad sa iya, no? Kay kung wala kita ginauhaw, kumusta ang inyong life sa tubangan sa Ginoo? Amoy na ang iya nga ikalimang pulong, sila niya ay first. Liwaton ko sila niya. The significance of this is Jesus through humanity. Second is the fulfillment of the prophecy, no? Na matabo kitina. Ang ikatatlo, ang thirst sa Ginoo para sa ating tanan na kung maluwas.